Sa ngayon pong umaga, atin pong tunghayan ang salita ng atin pong Panginoon. Sa Book of Daniel chapter 3, Hallelujah. Daniel chapter 3. Yan. Sabi po dyan, si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng ribultong ginto na 27 metro ang taas. At may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dora. Sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, at mga ingat-yaman, mga hukom, mga maestrado, at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap ng sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ng Haring Nabucodonosor. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, alpa at iba pang mga instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Ang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nabucodonosor. Hallelujah. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari, inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento at sinumang hindi sumunod ay ihagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Sadrak, Misak, at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Hallelujah. Nagalit ang Haring Nabucodonosor nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki
Sinabi niya kina Sadrak, Misak at Abednego, hallelujah, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni sumamba sa riboltong ginto na aking ipinagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribolto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga trompeta, na mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi nila Sadrak, Misak at Abednego, mahal na haring Nabucodonosor, wala po kami masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos at sasamba sa riboltong ginto na ipinagawa ninyo. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Makikita po natin, mga kapatid, gaano kahalaga ang ating commitment kay Lord. Amen? So, ang ating pong paksa is committed. Amen? Committed. Dalawang bagay yun. Iba yung committed sa committed. Di ba? May mga times sa buhay natin parang kumikitid yung ating kaisipan. Makitid. Sa commitment, amen. Mahalaga po sa buhay natin yung ating commitment kay Lord. Commitment to serve. Amen? Tayo ba'y nakakommit kay Lord na tayo ay maglilingkod sa Kanya habang tayo'y nabubuhay? Hallelujah. Or nai-commit ba natin ang ating sarili sa Kanya? Hallelujah. Diba? Nangako ba tayo sa Panginoon na habang tayo ay buhay, ay maglilingkod tayo sa Kanya? Amen. Hallelujah. Nasabi ba natin kay Lord yun? Meron tayong kanta, susunod ako, Panginoon. Susunod ako, Panginoon. Actually, mga minamahal, hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Hallelujah. Sabi nga ng isang pastor, ang pagpunta sa langit, ang daan papuntang langit ay bako-bako. Diba? Kala natin, pagpunta sa langit ay madali lang, Hallelujah. Kasi nga, maliwanag naman sa Bible, sabi po sa Bagong Tipan,
Pumasok kayo sa isang makipot na pintuan. So alam na natin, yung pintuan na kung saan doon tayo pinapapasok ay makipot. So ibig sabihin, pag makipot ang pintuan, hindi madali. Diba? Depende sa size natin. Ay kung ka-size ko naman, ayos lang. Ay kung kay Buddy Joseph, ay medyo siguro kailangan mong talagang lahat na gusto mong paliitin Pwede naman yun Diba? Para lang makapasok ka. Makipot ang pintuan. Ganyan kakipot. Natural, hindi ka lalakad na diretso. Gagawa ka ng parat. Mag-iisip ka, kasi gusto mo makapasok, anong gagawin mo? Diba? So, siyempre, pag pumasok ka at makipot nga, medyo mahirapan ka, masasaktan ka. Diba? Kasi sabi ng Bible pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kasi nga, sabi ng Bible, malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay. Kaya nga, ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging Kristiyano, ay hindi madali. Diba? At ang larawan na atin pong dapat makita lagi, at larawan na ating dapat sundan, mga minamahal, ay yung experience ng Israel kung papaano sila inilabas ni Yahweh sa panguna ni Moses galing sa Egypt papunta po sa Promised Land. Naging madali ba ang kanilang biyahe? Ang kanilang paglalakbay? Hindi. Hindi madali. Bagamat sa isang side, mga minamahal, madali lang sana sila nakarating Isipin natin, mga minamahal, 11 days dapat nandun na sila. Pero bakit inabot sila ng halos 40 taon sa kanilang journey, sa kanilang paglalakbay doon sa ilang patungo sa Promised Land? Diba? Kasi ang ganda ang ganda ng pangako ng Diyos sa kanila. Kukunin sila doon sa lugar, sa Egypt, lugar na kung saan sila ay alipin. Hallelujah. Lugar na kung saan sila ay pinahihirapan. Lugar na kung saan sila ay naroon ang kanilang mga pagdaing. Hallelujah. Kasi nga, hindi sila malaya. So yung daing nila ay kita ng Diyos, naririnig ng ating Panginoon. At dumating yung panahon na kailangan na sila ay palayain ng Diyos. Diba tayo rin? Tayo po'y pinalaya ng Diyos. Pinalaya na tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kumbaga, habang tayo po ay tumatawid sa ilog Jordan, at nakikita natin yung kabilang pangpang, kapatid, mga minamahal, na kung saan na kasabay noon yung atin pong inaasam at pananabik na makatawid tayo doon sa kabila, sapagat alam natin kung ano ang naghihintay sa dako roon ay ang kasaganaan at pagpapala ng atin pong Panginoon para sa mga taong sumusunod sa Kanya. Di ba ganun din ang kalagayan ng iglesia? Hallelujah.
ang pinagdadaanan ng church ay hindi madali. Kumbaga tayo po, ang atin pong kalagayan bilang mga mananampalataya, hallelujah. Kapatid, mga minamahal, papunta na tayo doon. Pero hindi madali ang mga bagay na maaring daanan natin. Sapagkat pahigpit ng pahigpit, pahirap ng pahirap. Alam ba natin yon? Nadarating ang panahon na ang bawat anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, hallelujah, ay gigipitin at gigipitin. Hallelujah. Para tayo ay malagay sa balag ng alanganin. Diba? Ay kung tayo mahirapan na. Diba? Kasi talagang sabi nga ng Bible ang bawat sumusunod sa kalooban ng ating pong Panginoon ay daranas ng mga pag-uusig, tribulation. Hallelujah. Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi madali. Bakit? May mga tribulation sa buhay natin. Amen. No? May mga pag-uusig na darating sa buhay natin. Hallelujah. So kaya ba natin yon? Kapatid, mga minamahal, kailangan nating tatagan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, kung kailangan na laliman pa natin, hukayin pa natin ng mas malalim para magkaroon tayo ng isang matibay at matatag na pundasyon ng pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Now, tingnan natin yung tatlong Hebreo na binabanggit sa Book of Daniel, gaano katatag at gaano kalalim ang kanilang commitment kay Lord para paglingkuran nila bilang Diyos ng kanilang buhay. Hallelujah. Tapos natin, mga minamahal, ang kwento dito ay si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng isang rebulto. Hallelujah. Rebulto. Ang purpose ay para ito ay sambahin ng mga tao. Sa lahat ng nasa sakupan ng Babylonia. Kasi noon, sa panahon ng mga hari, uso yung mga imperyo. Empire, Babylonian Empire. Hallelujah. Sa panahon ni Nabucodonosor, mga minamahal ng Babylonian Empire, lahat ng nasasakupan ng Babylonia, imperyo ng Babylonia, kung ano ang utos ng hari, yun ang dapat na mangyari at dapat ipatupad. Kaya nga may kasabihan, ang utos ng hari hindi nababali. Hallelujah. Pero di po natin, mga minamahal, nung nagpagawa si Nabucodonosor ng rebulto, lahat ng mga matataas na pinuno ng imperyo ng Babylonia ipinatawag. Para sa ano? Para sa pagtatalaga ng rebulto. Pagpapasinaya ba sa ibang term? Kaya lahat ng mga opisyal ay ipinatawag. Hallelujah. Isipin natin, talagang ang mga nandun, matataas na opisyal ng Babylonian Empire. Hallelujah. At
nang tumayo yung tagapagsalita kung ano ang gusto ng hari na mangyari. Pag narinig ninyo ang tugtog ng mga trompeta, alpa at lera, at lahat ng instrumento, kailangan lahat ng tao na nasakupan ay kailangang lumuhod. Hallelujah. Kailangan lumuhod. Siyempre pag lumuhod ka, ibig sabihin, sinasamba mo yun. Nandiyan pa kayo? Pag lumuhod ka, kaya nga, may mga tao, pag humingi ng tawad, gusto pang lumuhod eh. Gusto mo, lumuhod pa ako para patawarin mo? Ano ka, Diyos, luhuran ka. Hallelujah. Tayo na mga Kristiyano, minsan, bihira na lumuhod eh. Nandiyan pa kayo? Samantala, nung hindi pa tayo na born again, pag sinabi ng pare, luhod, luhod tayo lahat. Diba? Kaya nga upuan sa simbahan may luhuran eh. No? Sa mga simbahan na medyo maganda, mayroon pang pum yun. Para yung lumuhod, di masaktan. Ado sa mga remote na mga lugar, no? Talagang tiis ka, semento ka, luluhod. Pero dahilan sa naniniwala ka sa Diyos, na yung sinasabi ng nagtuturo ay galing sa Panginoon, ang tao ay kailangang sumunod. Lumuhod po tayo. Luhod lahat ng tao. Diba? Kasi alam mo eh, pag narinig mo yun at paniwala mo, galing sa Diyos eh. Yun ay utos. Pero ang pagluhod, mga minamahal, ito po ay tanda ng ating pagrespeto at pagkilala sa Diyos nating pinaglilingkuran. Amen? Diba? Kaya nga, sa prayer natin, sa ating pong pananalangin, minsan, no? Gusto natin lumuhod, lumuluhod tayo. Kasi, kumbaga, iginagalang natin kung sino yung kinikilala nating Diyos. Ay ang utos ni Hari Nabucodonosor, pag narinig nyo ang lahat ng instrumento, kailangan lahat ng tao ay lumuhod. Magbigay respeto at sambahin yung rebolto na kanyang ipinagawa. Hallelujah. Sana po nangyari? No? Alam kasi ng ibang mga pinuno niya na sa mga pinuno na inassign, idilagay ni Nabucodonosor, mayroong napahalo na mga Hudyo doon, na ang mga Hudyo ay iba ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Da? Sinong Diyos na kanilang pinaglilingkuran? Si Yahweh. Ang Diyos ng may likha ng langit at ng lupa. Hallelujah. Kaya nga, mahirap ang kanilang kalagayan. Bakit napahalo sila sa maraming mga leader sa Babylonia na iba ang Diyos na pinaglilingkuran? Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay mananampalataya at kilala mo si Lord at ang Diyos lamang dapat paglingkuran, ano ang gagawin mo? Diba? Kung mahina ang iyong pundasyon sa pananampalataya, malalagay ka sa kompromiso. Ay wala naman si pastor dito eh. Wala naman si brother dito. Wala naman nakakita siguro. Ako lang eh. Diba? Kailangan ang isang tao, ang isang Kristiyano ay mayroong matibay na paninindigan sa kanyang pananampalataya. Andiyan pa kayo? Amen? Kailangan mo eh. Kailangan mong panindigan. Kristiyano ka, anak ka ni Lord. Anak ka ng Diyos. Amen?
Hallelujah! Ay, mahirap yan, pastor. Lalo na kung ang hatol ay kamatayan. Ay, mahirap ka. Bakit? Alam mo nang mangyayari sa iyo eh. Diba? Pag sumuway ka at hindi ka sumunod, automatically, ang sabi ng Biblia, ihahagis doon sa naglalagablab na pugon. Diba yun ang parusa doon? Oh. Saan ang gagawin natin ngayon? No? Kumbaga, may mili tayo. Hallelujah. Mag-iisip ka. No? Kung ano ang dapat mong gawin para lang maligtas mo yung buhay mo. No? Talagang, ikaw ang gagawa ng desisyon sa buhay mo eh. Kasi alam na eh. Alam mo na kung anong mangyayari. Diba? Lahat ng hindi susunod, sabi ng Biblia, ay ang parusa ihahagis doon sa pugon. Hallelujah. Kaya, nung nagsimulang marinig at tumugtog ang mga instrumento, bilang hudyat sa lahat ng tao na nasasakupan ng Babylonian Empire, lahat ng pamunuan, lahat na naroon ay lumuhod maliban sa tatlong mananampalataya. Hallelujah. Maliban sa mga mananampalataya. Totoong mananampalataya. At alam ko at kita natin sa Biblia, no? Talagang sila'y totoong Kristiyano. Adyan pa kayo. Na ang totoong Kristiano'y handang mamatay, alang-alang sa kanyang pinaniniwalaan. Amen po ba? Hallelujah! Diba? Pag dumating yung panahon na yon sa buhay natin, huwag nating kalilimutan na ang kamatayan ng mga anak ng Diyos ay pakinabang. Amen po ba? Sabi ni Pablo eh. Diba? For to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Ang mabuhay at ang mamatay na kay Kristo ay hindi kalugihan, kundi ito'y pakinabang. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, sipin natin, nung tumugtog ang lahat ng instrumento, narinig ng lahat ng tao na naroon. Kaya lahat na nandun, lumuhod. At sumamba sa ribolto, maliban sa tatlong mananampalataya na natiling nakatayo kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya ba natin yon mga kapatid? Diba? Alam niyo, pag dumating sa point na gano'n na ang ating sitwasyon, bibigyan ka ni Lord ng lakas, ng kalooban, para harapin ang kamatayan kasama ni Kristo. Diba? Nangyari na yan eh. Alam niyo, nangyari na sa mga alagad, sa mga naunang Kristiyano sa atin, nangyari na sa kanila yan. Marami nang nagbuwis ng buhay nila alang-alang sa pananampalatayang katulad nito. Katulad na mayroon ka at mayroon ako. At mauulit yan. Mangyayari uli yan sa huling panahon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kailangan natin magkaroon ng tunay at matibay na pagtitiwala sa Diyos. Ang paglilingkod sa Panginoon, it is a lifetime
It is a full-fledged commitment natin kay Lord. Kahit anong mangyari, hindi tayo tatalikod sa Diyos. Amin po ba? Hallelujah. Saan nangyari? Diba? Sabi ng Bible, sinamantala ng ilang mga pinuno ang pagkakataon para magkaroon sila ng ground para ireklamo ang tatlong ito kay Nabucodonosor. Kaya lumapit sila kay Nabucodonosor, mahal na hari, di ba ipinag-utos nyo? Pag narinig ang lahat ng instrumento, lahat ng tao, mula sa pinakamataas na antas ng pamunuan ay kailangan na bansa at wika, mayaman, mahirap, ay kailangang lumuhod sa ribultong inyong pinagawa. Pero ang tatlong pinuno, ang tatlong Hebreo, sila'y hindi lumuhod at sumamba sa ribulto at hindi naglingkod sa inyong Diyos. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ito na po yung drama. Ano po sabi ng Bible? Nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig ito. At ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Sadrak, Misak, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos? Ni sumamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa. Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Hallelujah. Siyempre ang hari, panghawakan niya kung ano ang kanyang itinakda. Diba? Kaya nga, utos ng hari, di nababali. Hallelujah. May Diyos bang makapagliligtas sa inyo? Tapos natin, kumbaga, challenge na ni Nabucodonosor ang Diyos eh. May Diyos ba? Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa Diyos ng tatlo. Diba? Bakit may marami siyang Diyos na kinikilala? Ha? May Diyos bang makapagliligtas sa inyo? Sa atin, mayroon ba? Amen! May Diyos! Higit sa ibang mga Diyos na kinikilala ng mga tao. Kaya nga, yun yung dapat nating sundin at dapat nating paniwalaan sa buhay natin. Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Amen! Glory, glory to God. Hallelujah. Kaya nga, may Diyos ba? Hallelujah. Ano po? Sinabi niya ni Sadrak, Misak at Abednego, mahal na hari, Haring Nabucodonosor, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang inyong gusto. Kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula
sa inyong kapangyarihan. Kita po natin, no? Talagang determinado ang tatlong Hebreo. Determinado ang tatlong mananampalataya. Bakit? Kilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen? Kaya mahirap sa buhay natin, mahirap panindigan na ang isang bagay o ang isang Diyos na hindi mo masyadong kilala. Pero pag kilala mo na si Lord, sa mahabang panahon ng ating paglilingkod, kaya mong panindigan yan. Amen? Hallelujah! Kahit ano pang ganda ng offer sa buhay natin, kung apektado ang iyong paglilingkod, kapatid, mga minamahal, huwag nating ilagay sa kompromiso si Lord at ang ating kalagayan bilang anak niya. Diba? Kaya sabi po ng tatlo, mahal na hari, wala po kaming tutol. Gawin ninyo kung yan ang ibig ninyo. Pero ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin mula sa inyong kapangyarihan. Diba? Gawin ninyo. Kasi karapatan at ang hari may kapangyarihan sa lahat ng hindi sumusunod. Kaya yang gawin lahat ng bagay. Bakit hari siya? Mayroon pa bang tututol sa kanya? Hallelujah. Pero ito'y, kumbaga, labanan, no? Ng mabuti at masama. At tayo po'y nasa panig ng kabutihan. Kailangan panindigan natin at panghawakan natin ang bawat mabuting bagay. Higit sa lahat, panindigan natin ang ating pananampalataya. Ingatan natin. Amin po. Kita po natin yung tatlong Hebreo, paano nila iningatan ang kanilang pananampalataya. Although na sila po ay exile, sila ay bihag, sila ay dayuhan sa Babylonia. Pero, kapatid, mga minamahal, mula sa simula, hindi nila tinalikuran ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran at kinikilala ng mga Hebreo. Diba? Mahabang panahon na sila ay bihag sa Babylonia. Pero hindi nila kinalimutan ang Diyos na tumawag sa kanila. Kapatid, mga mina, sinong hindi matatakot? Hari yan eh. Diba? Hari yan eh. May kapangyarihan siya magparusa. Kaya sabi nila, gawin po niyo ang inyong maibigan kung anong gusto niyo. Pero ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin mula sa inyong kapangyarihan. Hallelujah. Ito ang matindi, mga kapatid, di ba? Mas matindi pa. Kung hindi man niya kami iligtas. Ano po? Hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos at sasamba sa riboltong ginto na inyong pinagawa. Ibig sabihin, patay kung patay. Amen? Diba? Dapat ganun tayo, ganun ang prinsipyo natin. Hallelujah. Ha? Alam niyo, ang mundo mag-o-offer yan ng mga gandang bagay sa buhay natin. Hallelujah. Lahat ng maganda, i-offer ng sanlibutan sa atin. Kapatid, mga minamahal, kailangan nating mamili. Pag sumamba ka, lumuhod ka, lahat ng mga gandang pribilehiyo ibibigay sa iyo.
Pero hindi. Iba ang kaisipan ng tatlong Hebreo. Talagang totoo ang kanilang pananampalataya. Kung hindi man kami iligtas, diba? Sabi niya, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. At kung hindi man niya kami iligtas mula sa inyong kapangyarihan, hindi pa rin kami sasamba at luluhod. Ibig sabihin, na-commit na nila ang kanilang buhay para kay Lord. Amen? Diba? Ang sarap nun eh. Na-commit na nila eh. No? Yung buhay nila. At para lang talaga kay Lord ang buhay nila. Hallelujah. Mayroong isang abay doon na lumapit sa akin. Taga Mindoro siya. At nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, sabi ng isa sa mga leader namin sa church ay, ako daw ang magpastor doon sa mga young professional sa church na kung saan nandun siya. Pero, iniisip ko, Pastor, kaya ko kaya? Dalang bagay lang kako yan, kapatid. No? Kung tanggapin mo at hindi mo na pag-isipan, baka dumating yung panahon na sabihin mo, hindi mo ako tinawag dito eh. Tinulak lang eh. Pero alam mo, kung kaya mo na pagsabayin ang trabaho mo at paglilingkod, kaya nga ng iba, kaya mo rin. At ang pagpapastor, yan ay calling ni Lord yan. Tawag niya yan eh. Pag tinawag ka as a leader, as a pastor, talagang magpapastor ka. Kahit anong mangyari. Pagdating ng mga ka-Charles Smith niya doon sa kasalan ni na Brother Tino, diyan sila. Hi, Pastor! O, kaya ba, Pastor ng tawag sa iyo ng mga kamimbro mo, oh. Ako'y nagpastor sa kanila, binata pa ako. Nagpayiniring ako doon sa lugar nila, musmus na bata pa lang. Hindi ko na nga matanda ng itsura eh. Pero alam mo, tanda mo yung bahay niyo ay doon kami nag-Bible study. Bahay niyo walang dingding. Oo nga, Pastor, walang dingding eh. Pag humangin, amihan doon matindi. Pag itong panahon, sa Tagumpay, pag nag-amihan, talaga naman lakas ng hangin. Lipad lahat ng alikabok. Nagpastor ako sa kanila. Kaya tinitingnan kita, Pastor, palang naalala ko nga kayo eh. Pero kako, ikaw hindi ko naalala. Pero alam ko, kako, may kapatid ka na isang babae. Diba, dalawa lang kayo? Kasi nanay niya may unang asawa, namatay, nag-asawa uli. At ang napag-asawa niya, ikababayan ko, taga-Romblon din. Di, naalala niya ngayon. Ay ngayon ay tinatawag sa magpastor. So, depende yan. Pag tinawag ka magpastor, i-commit mo buhay mo kay Lord. Gagamitin ka ni Lord. Tingin ko naman may calling siya. No? May calling siya sa pagpapastor. Kaya nga ang paglilingkod hindi madali eh. Amen? No? Kailangan mong magdesisyon. No? Kasi darating ang panahon, no? Para kang nandun sa tinatawag na Valley of Decision eh. Saan kaya ako dadaan ito? Kung akit ako dito, mahirap din. Pag dito kaya, baka may leon sa unahan. Kaya magdesisyon ka. Amen.
Kasi pagsunod natin sa Panginoon Hallelujah. Hindi madali. Kasi nga, kailangan handa kang magbuwis ng panahon, ng oras, maging ng buhay kung gusto mong magbigay ng karangalan sa Diyos. Diba? Hallelujah. Tayo naman, bago tayo tatanggap ng karangalan, ang tao pagka namatay na, pinaparangalan Di ba? Kaya mga Kristiyano din. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, gawin ninyo ang inyong maibigan. Kung anong gusto niyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Yun ang tunay. Amen. Yun ang totoo. Hallelujah. Diba? Kasi nga, handa silang mamatay. Kaya nung marinig ng hari ang sinabi ng tatlo, ang sabi ng Biblia, namula ang hari sa galit. Kaya ipinatawag ang mga kawal, ang sabi ng Biblia, ginapos ang tatlo, binuhat papunta sa pugon. Hallelujah. Sipin niyo yun. At inihagis sa naglalagablab na pugon. Diba? Hindi para siya ng hari. Iniutos niya painitin ang pugon ng 7 beses. Pangtunaw na sa bakal yun Sipin nyo yun? Lahat ng bagay na matigas, kayang tunawin nun. Kaya sabi ng Biblia, paghagis doon sa tatlo, yung mga nagbuhat sa kanila, yun lang unang namatay. Hallelujah. Ngunit ang tatlo, sabi ng Biblia, ay tuloy-tuloy hanggang doon sa naglalagablab na pugon. Hallelujah. Ano pong nangyari? Diba? Nung makita ng hari at ang mga tao at pinuno nandun, ang tanong, di ba 3 lang ang inihagis? Bakit 4 ang nakikita ko at ang isa ay tila Diyos? Hallelujah. Kaya lumapit ang hari at tinawag Sadrak, Misak at Abednego. Hallelujah. Kita ng hari, buhay ang 3. May kasama pang isa. Diyan pa kayo? Kahit sa apoy nga, sasamahan ka ni Lord Amen! Will not be burned. Sabi ng kanta, hindi tayo masusunog. Bakit? Diyos ang kasama mo. Amen po ba? Pag totoo ang iyong pananampalataya at paniniwala sa Diyos, makikita mo ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kailangan lang magkaroon tayo ng tunay na commitment kay Lord. Amen? I-commit natin ang ating buhay sa Diyos. Na maglilingkod ka, maglilingkod tayo. Ano man ang mangyari, si Lord lang ang ating paglilingkuran. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah.
Glory to God. Hallelujah. Forever. Amen. Hindi makita ang lyrics. All the angels cry, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Jesus, hallelujah. Generations falling down to worship, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, Jesus, hallelujah. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Glory to God. Hallelujah. Ngayon pong umaga, bago po tayo tuluyang magkahiwa-hiwalay, nais ba natin minsan pa italaga ang ating buhay sa Diyos? Na kahit anong mangyari, hindi tayo magbabago kay Lord. At si Lord lang ang paglilingkuran natin. Sige po. Gusto natin pumunta sa unahan, nagpipray po tayo. Sama-sama tayong manalangin kay Lord at italaga minsan pa ang ating buhay sa Panginoon. Kung sa palagay natin, mahabang panahon ang lumipas, marami ng bagay ang nawala, minsan pa bumalik tayo kay Lord at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, Ikaw lang ang aking paglilingkuran. Nakikinig si Lord. Nakikita ka ni Lord. Huwag mong tingnan ang iba. Huwag mong tingnan ang kapatid mo. Huwag mong tingnan ang katabi mo. Tumingin ka kay Lord. At si Lord na nakatingin sa iyo, handa Kanyang yakapin at handa pakinggan kung ano ang nais at daig mo sa Kanya. Sige po, lumapit po tayo. And if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah!
is the highest. Hallelujah. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All Hallelujah. thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy. Yes, oh God. Holy forever. Your people sing. Yes, Jesus. Hallelujah. Holy to the King of Kings. Holy. You will always be holy. Holy forever. Hallelujah, Jesus. Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation's cries, holy. You are lifted high, holy. Holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Hallelujah. Holy, Glory, Jesus. Hallelujah. you will always be Glory to God. holy, holy Hallelujah. forever. Glory. And the angels sing, holy. Yes, Lord. All creation's Hallelujah. cries, Glory to God. holy. You are lifted high, holy. Hallelujah. Holy forever. Oh, yes, Jesus. Your people sing, holy to the King Hallelujah. of Kings. Sige po, personal. Tayo po ay mag-commit ng ating buhay sa You Panginoon. will always be Hallelujah. holy, Hallelujah, Jesus. holy forever. Yes, Lord. Yes, oh God. Ngayong umaga, Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Hallelujah. Kita mo, dakilang Diyos, anuman ang kahinaan, anuman ang kakulangan ng bawat isa. Salamat. Ikaw ang Diyos na papagpatawad. Ang pagmamahal mo ay hindi nagbabago.
Lord, salamat sa pagmamahal. Hallelujah. Lord, salamat sa pagpapatawad. Lord, narito, Panginoon, ang iyong mga anak nakataas ang kanilang mga kamay. Muli, minsan pa, Panginoon, itinatalaga nila ang kanilang buhay sa inyo. Hallelujah. Lord, I pray, O God, sa oras at panahon ng kahinaan nila, Ikaw ang Diyos na magbigay ng lakas upang kanilang panindigan, panghawakan, Panginoon, at tayuan kung ano ang kanilang paniniwala sa inyo bilang Diyos. Mamuhay, Panginoon, ang iyong mga anak na may takot sa inyo. Ano man ang mangyari, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kaya naming panindigan kung ano ang aming pinaniniwalaan. Kaya naming panindigan, Panginoon, kapalit man ay aming buhay, hindi kami magbabago ng paniniwala at Diyos na sasambahin habang kami ay nabubuhay. Hallelujah! Yes, Jesus! Yes, Lord, hallelujah! Lord God, salamat. Iunat mo, Panginoon, na iyong mapagpalang kamay sa bawat buhay na narito, sa bawat iyong mga anak, kabataan, at mga magulang, Panginoon, anuman ang mga nakalipas sa kanila. Lord God, ngayong umaga ang tinitingnan mo kung sino kami ngayon sa iyong harapan. Lord, salamat. Lord God, salamat. Pagpalain ang bawat pamilya na narito. Bawat mga magulang na narito, dakilang Diyos. Totoo, Panginoon, walang perpektong magulang, walang perpektong pamilya, walang perpektong anak. Subalit, Lord, salamat sapagkat minsan pa, Panginoon, pinagbubuklod-buklod mo ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, ang bawat pamilya ay maglingkod sa inyo na may katapatan habang sila'y nabubuhay. Sapagkat ito ang legacy na amin pong iiwan sa aming pamilya, sa aming mga anak, dakilang Diyos. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Bindisyonan mo ang bawat tatay at nanay na narito. Hallelujah. At dalangin namin, Panginoon, patatagin mo at palakasin ang kanilang mga pananampalataya. Na ikaw lang at ikaw, O Diyos, ang paglilingkuran namin katulad ng sinabi ni Joshua, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat ngayon pong umaga. Patuloy, dakilang Diyos, lukuban mo ng iyong kapangyarihan ang aming mga buhay. Banal na Espiritu, malaya ka na kumilos sa aming puso. Hallelujah, maghari ka, lukuban mo ng iyong kapangyarihan ang bawat isa na narito in the mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat sa kalakasan, salamat sa himala, salamat sa kagalingan in the mighty name of Jesus Christ. Lord, sa'yo namin pinagkakatiwala at itinatalaga ang aming buhay mula sa araw na ito, dakilang Diyos. Samahan mo kami, samahan mo ang iyong mga anak, at lahat ng aming mga gagawin, kami ay magtatagumpay. Hallelujah! Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Hallelujah! Glory, glory to God. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah.